Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay gusto ko lang maibahagi sa inyo yung mga dapat nating tandaan sa pagtatanim ng kamote or sweet potato. Ito pala yung mga tanim kong sweet potato mga idol. Yung variety nito, yung kulay ng laman niya is puti. Puti yung balat. Hindi ko alam yung eksaktong pangalan ng variety niya, pero yung laman niya kulay puti. Yung pinakalaman niya. Yung unang kailangan natin na tandaan sa pagtatanim ng sweet potato mga idol is yung pagpili ng variety na gusto nating itanim. Yung mga variety niya mga idol, yung meron siyang ube variety, yung laman ng kamote na yun is kulay ube nga. And then ito, tong tanim ko naman na to is puti, yung pinakalaman niya, ayun yung variety niyan. Merong ibang variety na ang laman is yung medyo ma-orange-orange yung balat. Basta pili na lang kayo ng variety ng gusto nyo na kamote na itanim. Maraming mabibili niyan sa palengke mga idol. At kapag nakapili na kayo ng variety ng kamote na gusto nyong itanim, ang susunod na kailangan natin tandaan is yung pagpili ng lokasyon na pagtataniman at pagpili ng lupa na tataniman natin ng sweet potato. Ayun yung pangalawang kailangan natin tandaan sa pagtatanim. Sa lokasyon mga idol, dapat yung lokasyon na pagtataniman nyo ng sweet potato or kamote ay may full sunlight 6 to 8 hours a day. Kasi kapag walang masyadong sunlight yung lugar na pagtataniman nyo ng sweet potato, ang magiging resulta ng itatanim yung sweet potato is payat, hindi siya malusog. Ganun yung magiging resulta ng pagtatanim nyo. Kaya ang pinaka-importante is may full sunlight yung lokasyon na pagtataniman nyo. At sa pagpili naman ng lupa na inyong tataniman mga idol, dapat buhaghag at yung well-draining soil yung pagtataniman natin ng kamote. Kasi para kapag naglalaman na ang mga tanim nating sweet potato or kamote, ay makalaki siya dun sa ilalim. Makapag-expand yung laman niya at makalaki ng sobra. Kaya mahalaga talaga na buhaghag dapat yung pagtataniman natin na lupa. Wag nating itatanim ito sa yung matitigas na lupa kasi mahihirapan makalaki yung laman ng kamote doon at baka mahirapan din siya makalago. Preparation. Yung preparation dapat mga idol ay nakaplat or nakakama yung pagtataniman natin ng sweet potato. Kailangan talaga natin na bungkalin yung lupa na pagtataniman nito at nakaplat dapat talaga. Yung pangatlong kailangan natin tandaan dyan mga idol sa pagtatanim ng kamote, kung paano itanim yung kamote at yung spacing niya, kung paano yung distancing nila, ay yung kailangan natin tandaan dyan na pangatlo. Paano ba natin itinatanim yung kamote? Napakadali lang. Ilulubog lang natin yung pinaka slips or baging ng kamote hanggang sa matakpan yung ilang dahon nito. Hindi gaano kalaliman yung paglulubog natin or pagtatanim natin ng baging nito. Yung bahagya lang. 3 hanggang 4 na slips or baging ng sweet potato sa isang butas, pwede na yun mga idol. Ganun lang kasi yung paraan namin ng pagtatanim. And yung sa spacing naman or sa distancing ng pagtatanim ng sweet potato, ang distancing namin dyan or spacing is yung isang haba ng ruler na may sukat na 30 centimeters. Ayun yung distancing namin dyan kapag ang tanim naming sweet potato or kamote is ang purpose is paglalamanin. Yung paglalamanin namin siya, ayun yung distancing namin. Iba rin yung spacing namin sa ang purpose lang ng pagtatanim is talbusan lang. Iba yung spacing noon mga idol. At yung pang-apat natin na kailangan tandaan dyan sa pagtatanim ng sweet potato mga idol ay kung paano ito alagaan at kung paano ito i-maintenance. Kung paano i-maintenance yung sweet potato na ating mga tanim. Ang una dyan ay yung pagdidilig or patubig. Dapat mga idol, lalo na ngayon summer, dinidiligan dapat natin yung ating mga tanim na kamote regularly or mas maganda kung tuwing umaga. Para may panlaban ito sa maghapong init at syempre para hindi rin ito ma-stress sa sobrang init ng panahon. Kaya mas maganda kung didiligin natin sila every morning. Ang pangalawa naman dyan mga idol is yung sa paglalagay ng pataba. Dapat ay naglalagay din tayo dyan ng pataba at least twice a month para maibigay natin yung mga kinakailangang nutrients nila
para sila ay makalago ng sobra at para makapaglaman din ito ng malalaki or marami. Kaya kailangan natin silang lagyan ng pataba at least twice a month. Pangatlo mga idol is yung sa spray or yung sa pag-spray ng mga tanim nating sweet potato. Kailangan din yon mga idol para hindi masyadong sirain ng mga insektong maninira ng dahon yung mga tanim nating sweet potato. Kasi pagka hinayaan lang natin na masira yan ng mga insekto yung mga dahon nila, pwede ring makaapekto yan sa paglago nila. Hindi sila makakalago ng maayos kasi nga sinisira yung mga talbos nila, at baka pwede rin yung makaapekto sa paglalaman nila. Hindi sila makapagbigay ng maraming lamang kasi nga yung energy sa sunlight na na-absorb ng ating mga tanim or katulad nitong sweet potato is doon na i-store sa mga dahon nila. Kaya maaari itong makaapekto doon sa paglago nila at sa paglalaman nila. Lalo na kung ang purpose ng pagtatanim nyo is for business, mahalaga na ma-sprayan natin sila ng insecticide. Kasi isa rin yun sa mga maintenance natin mga idol sa pag-aalaga ng sweet potato or kamote. Yung sumunod naman mga idol is yung weeding or yung sa pagdadamo ng plat or pagtatanggal ng damo sa mga plat na ating taniman. Dapat habang bata pa yung mga tanim nating sweet potato dun sa plat ay regular natin tinatanggalan ng damo yan, para kapag lumago na sila is hindi makaapekto yung damo sa paglago ng ating mga tanim na kamote or sweet potato. Para na din sa pag tayo nag-apply ng pataba dyan is wala silang masyadong kaagaw na umaabsorb sa nutrients na inilalagay natin. Sa pamamaraan na yon is mapopokus yung mga ina-apply natin na pataba sa kanila lamang. Sila lamang ang makaka-absorb ng mga nutrients na yon. Kaya maganda habang bata pa yung mga tanim nating kamote or sweet potato, hanggat hindi pa sila sobrang malago is natatanggalan na natin ng mga damo yan or kailangan natin mag hand weeding regularly. At yung sa huli natin kailangan tandaan dito mga idol is yung sa pag-harvest nito. Paano ba natin malalaman na pwede na silang i-harvest? Napakadali lang mga idol. Kailangan nyo lang tandaan yung araw na kailan nyo sila itinanim at bimilang lang kayo ng 90 to 120 days is ready to harvest na yung mga sweet potato na itinanim nyo. Yung sign pala nun mga idol na ready to harvest na yung mga tanim nyong sweet potato is yung kapag nakitaan nyo na sila ng maraming bulaklak or yung marami na yung bulaklak niya, makapal na yung bulaklak niya, at yung mga baging ng mga tanim nyong sweet potato is naninilaw na. Pati yung dahon nun is naninilaw na, nanlalaglag na yung ibang dahon. Ayun yung mga sign na pwede na natin silang hukayin para ma-harvest yung mga laman nito. Yun lang mga idol, yun lang lahat yung mga dapat natin tandaan sa pagtatanim ng sweet potato. Pwede rin kayo magtanim yan sa sako mga idol ng sweet potato. Basta malaki yung sako na pagtataniman nyo at marami yung lupa na pwede nating ilagay dun sa sako. Maganda rin yung pagtatanim niyan sa sako, lalo na kapag walang malawak na space. At bago matapos yung video na to mga idol, gusto ko lang kayo itur dito sa mga tanim kong okra ngayong January. At ayan, kung makikita nyo mga idol, fruiting stage na sila at matataas na sila. Ayan, may mga bunga na oh. Ilang araw pa is makaka-harvest na ako dyan ng okra. Pailan-ilan lang mga idol. Ayan, may mga bunga na, marami-rami na yung bunga niya. At dyan sa mga okra na yan is may tanim dyang mga kamatis or mga naka-intercrop na kamatis malapit dun sa taniman ng okra. Ayun yung bunga mga idol oh, medyo malaki na. Mga 3 to 4 days siguro is pwede nang makaharvest dyan ng bunga niyan. At yung mga naka-intercrop na kamatis pala dyan is fruiting stage na. Nakitaan ko na sila ng maliliit na bunga. Papakita ko sa inyo mga idol yung mga pamumulaklak ng kamatis. Yan, ito sila oh. Makikita nyo, ayun yung bulaklak niya. Athena tomato yung variety niyan mula sa Condor Quality Seeds.
siguro makakarami-rami din tayo ng harvest nitong okra. Itong isang to, oh, makapal-kapal na yung bulaklak niya. Bale, magbibigay na lang ako sa inyo ng mga update niyan, yung sa pag-harvest ng bunga ng okra, yung sa pamumunga ng kamatis, at syempre yung dito sa mga sweet potatoes or yung sa kamoting palamanin. Magbibigay na lang ako sa inyo ng update niyan kapag sobrang lago na nila at yung syempre yung namumulaklak na sila hanggang sa naglalaman na sila. And yun lang muna siguro mga idol. See you on my next video and thanks for watching.